Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay do sa aking YouTube channel. At ngayon ay ating pag-uusapan itong breaking news, kakapasok na balita na pinirmahan na mga kapolitika itong contempt order ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So ibig sabihin yan, dahil pinirmahan na ng Kamara or ng Congress, liderato ng Congress, itong kanyang contempt order is aarestuhin na mga kapolitika itong televangelist or itong religious leader. Ang sabi nga is next week daw is aarestuhin itong si Quiboloy at dadalhin dyan sa Kamara, i-detain dyan sa Kamara mga kapolitika, kasi kung ating matatandaan is ilang beses nang inanyayahan itong si Quiboloy na dumalo sa mga hearing dyan sa Senado, dyan sa Kongreso tungkol sa kanyang mga issue niyang human trafficking, at doon sa Kamara naman is yung issue ng kanyang TV network, itong SMNI. Okay, so hindi siya dumalo, so nainis na yung mga congressman doon at ipapakontempt na siya at napakontempt na siya mga kapolitika at napirmahan na nga at arestuhin na daw siya next week. At ang sabi pa doon sa balita is makikipagtulungan nga itong Congress dito sa mga authorities, sa mga kapulisan. Okay, pero ang ating pag-usapan sa videong ito mga kapolitika, bakit ginigipit at bakit ngayon lang, nagkataon lang ba ito or sadyang may halong political, at sino ba talaga ang gusto nilang tumbukin dito? Kasi sa sinasabi ko na nga is may halong political itong issue ni Quiboloy. Okay, hindi talaga si Quiboloy dito mga kapolitika, aminin at aminin natin sa hindi si Quiboloy ang punteriya ng lahat ng hearing na ito, kundi yung tao na kanyang kaibigan. Sino yon? Itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So ating himay-himayin ngayon mga kapolitika, ating pag-uusapan kung bakit ito ang si Quiboloy is ginigipit at ano ang relasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa isyong ito, na kung saan is tuluyan na ngang binawian ng prangkesa itong SMNI network mga kapolitika. Okay, ating matatandaan na itong si Quiboloy at si Duterte is matalik na magkaibigan. Okay, parang magkapatid yan mga kapolitika. So sa lahat ng mga political career ni former President Duterte is magkadikit itong si former President Duterte at itong si Apollo Quiboloy. At in fact, merong programa itong si former President Duterte dyan sa istasyon ni Quiboloy. Okay, so itong si Quiboloy mga kapolitika is forefront lang. Okay, harap lang ito ng totoong issue talaga. At sa sinasabi ko nga, dahil ito ay may halong political and mag-election next year, so kumbaga itong si Duterte, kasi malakas talaga ito sa masa, itong si former President Duterte mga kapolitika. Okay, kung sino man sa inyo ang nagsusubaybay ng mga survey, ng mga senatorial survey, malakas talaga at hindi nahuhulog sa top 3 itong former president. Okay, now balik tayo sa ating issue. Itong si former President Duterte is merong programa dyan sa SMNI. So kumbaga mga kapolitika, itong SMNI network is nagagamit as platform. Okay, doon nagpo-programa si Duterte and of course nakaka-gain siya ng more popularities, and at the same time yun ang naggamit niya para mag-voice out ng kanyang mga mensahe, kanyang freedom of expression, at maraming mga taong nakikinig. So nakikita ito ng mga opposition and mga detractors, mga critics ni former President Duterte na ito palang SMNI is nagagamit para sa kanyang mga personal na mga messages towards the people. Okay, at maraming nakikinig at of course nagigain ito ng popularity. So punteriyahin natin itong SMNI. So yun ang nangyari, bakit itong SMNI sa ngayon is talagang inuulan ng mga samot-saring issue, at in fact natanggalan na nga, na-revoke na itong franchise ng SMNI. Alright, so hindi lang yan mga kapolitika, pati itong Senado is nagagamit rin para sa political interest, na itong si Quiboloy is pilayan din. Okay, so kung mawawalan ng, kasi itong si Quiboloy is magiging machine kumbaga ng mga Duterte para sa susunod na election. So kumbaga itong machine is dapat pilayan na, dapat matumba na mga kapolitika. Okay, so parang ito yung ginagamit na para humina yung puwersa ng mga Duterte
mga kapolitika. Kasi kung ating isipin mga kapolitika, marami ng administrasyon ang dumaan, and in fact, meron na mga kasong inakyat itong kay against kay Kibuloy doon sa korte sa Davao City in the previous years, at hindi nga ito naging successful, even though naniniwala naman tayo na talagang may human trafficking, at itong kaso niya ng human trafficking isinakyan lang ng mga detractors sa mga Duterte mga kapolitika. So kumbaga ito yung nakitang loopholes, kasi kung sino yung nanood doon sa ating previous videos is naipaliwanag na natin kung bakit meron talagang human trafficking dito sa side ni Kibuloy. Okay, but to the fact na marami ng kasong inakyat at hindi naman naging successful mga kapolitika is bakit ngayon lang binuksan itong mga kaso ni Kibuloy? Dapat noon pa, 'di ba? So dito ay talagang confirm talaga, at we believe, we agree na ito ay may halong political interest mga kapolitika. So mangyayari niyan kung arestuin nila si Kibuloy is hindi natin alam anong mangyayari, kasi marami rin itong mga member sa kanyang organization, but I doubt na magkaroon talaga ng isang malaking gulo, kasi even though yung mga tao is sulit kay Duterte mga kapolitika is hindi naman sila sulit kay Kibuloy. Okay, kasi iiba kasi yung usaping relihiyon dito sa usaping political. Kumbaga ang mga tao is sulit kay Duterte, pero hindi naman lahat yun ay suportado itong si Kibuloy, kasi hindi naman lahat ng mga tao mga kapolitika na sumusuporta kay Duterte is karelihiyon dito kay Kibuloy. Siguro yung mga member lang ng kanyang organization mga kapolitika, but hindi yun sapat, okay, para ma-destabilize itong kasalukuyang gobyerno, kasi nga nagpahiwatig ng opposition statement itong kampo ni Kibuloy, at tinumbok niya nga itong si kasalukuyang President Bongbong Marcos mga kapolitika. Okay, so yun lang ang ating opinion at ating analysis sa mga nangyayari dito sa issue ni Kibuloy, kasi habang papalapit yung araw is nagiging mainit yung issue mga kapolitika. Kayo ano ang inyong masasabi? At again, kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more videos.